Ito si Bella. Siya ay isang kaibig-ibig na tuta. Sinimulan namin ang pelikula na nakikita ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ni Bella. Ginugol ni Bella ang unang bahagi ng kanyang buhay sa isang abandonadong gusali na naninirahan sa gitna ng dalawang aso at mga pusa, kaya hindi niya kaaway ang mga pusa. Sila ay bahagi ng kanyang pamilya. Kahit na walang sinasaktan ng mga aso at pusa. Isang araw, dalawang opisyal ng pagkontrol ng hayop ni-raid ang bahay. Hinuli at dinala nila ang bawat miyembro ng pamilya ng aso ni Bella. And just like that, in a matter of minutes, nag-iisa na lang si Bella. Ngunit si Bella ay hindi lamang isang pamilya ng aso. Nagkaroon din siya ng pamilya ng pusa. At isa sa mga pusa ang nagligtas kay Bella mula sa mga animal control officer. Sina Lucas at Olivia ay dalawang mahilig sa hayop na nagsisikap na bisitahin ang mga pasaang gala at mga aso sa kapitbahayan. Bagamat sinira ng mga tao ang pamilya ni Bella, iba si Lucas. Araw-araw siyang pumunta sa Geneva na gusali para pakainin ang mga pasaang walang tirahan. Sa araw na ito, tumakbo si Bella upang salubungin sila. Nine-love agad sina Lucas at Olivia sa palakaibigan at energetic na si Bella. Isinama pa ni Lucas si Bella pauwi para makasama niya ang kanyang ina habang naroon siya. Paaralan. Magaling si Bella sa kanyang trabaho, inaaliw ang mama ni Lucas kapag malungkot siya. Mahal ni Bella si Lucas at ang kanyang bagong tahanan. Dahil isa lang siyang tuta, laro sa kanya ang lahat. Naglaro siya buong araw, at si Lucas ay isang mabuting may-ari. At kapag nagkamali siya, hindi nagalit si Lucas sa kanya. Sa isang kisap mata, lumaki si Bella. Pero masaya na rin siya ngayon gaya noong maliit pa siya. Isang araw, nakakita si Lucas ng sulat na nakadikit sa pintuan ng kanilang bahay. Darating ang may-ari upang suriin ang bahay. Ang nangyari, ang mga aso ay hindi pinapayagan sa kanilang bahay. Kaya walang choice si Lucas at ang nanay niya kundi itago si Bella sa Veterans Association. Naisip ni Bella na ito ay isang bagong laro, ngunit hindi isang napakasaya. Sa isang storage closet mag-isa, nagsimulang tumahol si Bella para bumalik si Lucas. Kahit saan sa gusali, naririnig ng mga tao ang tahol sa kisame. Natuklasan ng isa sa mga empleyado si Bella, ngunit sa halip na paalisan siya, dinala niya ito. Ang sesyon ng therapy ng grupo bilang isang espesyal na panauhin. Sa sesyon ng therapy, ginamit ni Bella ang kanyang mga espesyal na kapangyarihan upang aliwin ang mga veterano. Agad siyang minahal ng lahat ng veterano at gumamit ng mga malikhaing paraan para makatulong na itago siya mula sa doktor. Sa kabutihang palad, lahat ng naroon ay mahilig sa aso at hindi natatakot na lumabag sa ilang mga patakaran. Naturally, naisip ni Bella na ito ay isang mahusay na laro. Isang araw habang naglalakad kasama si Bella, natuklasan nina Lucas at Olivia ang lumang tahanan ni Bella. Sinisira. Ang mga pusa ay nasa panganib, ngunit ang may-ari ng ari-arian ay walang pakialam sa isang grupo ng mga pusa. Agad na pinatigil nina Lucas at Olivia ang demolisyon, na ikinagalit ng may-ari ng ari-arian. Minsan ang paggawa ng tama ay maaaring magdulot ng kakilakilabot na mga kahihinatnan. Nang gabing yun, isang animal control officer ang nagpakita sa kanilang pintuan na nagbabantang kukunin palayo kay Bella dahil delikado siya. Hindi ito maaaring nagkataon. Sa pagsisikap na iligtas si Bella, itinuro ni Lucas kay Bella ang larong Go Home para makatakbo siya pauwi. Sa kanyang sarili, isang araw, sinimulan ng bastos na ardilya si Bella mula sa bintana. Kaya natural, Bella, hinabol. Sa kalaunan ay natagpuan ni Lucas si Bella sa kalye, ngunit ang pagkontrol ng mga hayop ay hindi malayo. Huli na ang lahat. Walang choice si Lucas kundi hayaan ang animal control officer na dalhin si Bella sa pound. Hindi lang si Bella ang aso sa pound. Malungkot at natatakot, ginawa niya ang lahat para maibalik si Lucas, ngunit walang nangyari. Kinaumagahan, bumalik si Lucas para sa kanya. Bagamat naroon siya para iuwi siya, binigyan sila ng animal control officer ng mahigpit. Babala tungkol sa kung ano ang mangyayari kay Bella kapag siya ay nahuli muli. Ito ay masyadong malupit. Nang walang ibang pagpipilian, ibinigay ni Lucas si Bella sa mga kamag-anak ni Olivia na nakatira sa labas ng lungsod. Gaya ng inaasahan, ang animal control officer ay nagtatrabaho para sa may-ari ng immoral na ari-arian, ngunit tinakat siya ng nanay ni Lucas na payagan si Bella na umalis sa lungsod. Mabubuting tao ang mga kamag-anak ni Olivia.
Pinaglaruan nila si Bella at binigyan ng pagkain. Sinubukan ni Bella na magustuhan ang kanyang bagong tahanan, ngunit hindi ito pareho. Hindi sila ang kanyang pamilya. Sa sobrang missing ni Bella, sinamantala ni Bella ang pagkakataong tumalon sa bakod at tumakbo pa uwi. Ngunit ito ay napakalayo. Paano kaya niya mahahanap ang daan pabalik ng mag-isa? Kahit na may mga posibilidad na nakasalansan laban sa kanya, nagpatuloy si Bella. Si Bella ay hindi kailanman tunay na nag-iisa noon, kaya natural lamang na siya ay nahihirapan. Nakaligtas sa kagubatan, gutom at pagod, sinubukan ni Bella na manghuli sa kagubatan, ngunit nakatakas ang kanyang biktima. Sa kalaunan, dumating si Bella sa isang bagong bayan. Doon siya nakahanap ng bagong pakete. Naging masaya siya kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, na nagturo sa kanya ng lahat ng pinakamagandang lugar para maghanap ng pagkain. Ang paghahanap ng pagkain mula sa mabait na tao ay mas madali kaysa sa paghabol sa mga kuneho. Ngunit pagdating ng gabi, nalaman ni Bella ang kanyang mga bagong kaibigan. Maaari siyang manatili at sumali sa isang bagong pamilya, ngunit pinili niyang bumalik sa kalsada. Isang araw, naamoy ni Bella ang dugo at naipit ito sa isang leon sa bundok na napatay. Nang mga mangangaso, sa malapit, nakakita si Bella ng isang batang leon sa bundok na nag-iisa. Pagkatapos nito ng sarili niyang pamilya ng pusa, inampun ni Bella ang anak, pinapakain siya at pinapanatili itong mainit. Sa gabi, magkasama silang naglakbay sa ilang. Matalino si Bella. Natutunan niya na upang mabuhay, kailangan niyang kumuha ng pagkain mula sa mga tao. Minsan ito ay mas madali kaysa sa iba. Hindi nagtagal, lumaki ang anak na kasing laki ni Bella. Mahal ni Bella ang kanyang anak at gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Kahit na ang ibig sabihin nito ay makipaglaban sa iba. Hayop, sa kabutihang palad, ang mga coyote ay hinabol ng 3 lalaki. Ipinagpatuloy ni Bella at ng cub ang kanilang paglalakbay, naglalaro ng mga bagong laro at lumikha ng mga bagong karanasan. Nasa sabik na makahanap ng isa pang aso pagkatapos ng mahabang panahon, nagdulot ng avalanche si Bella at ang pagtahol ng aso. Habang nasa ospital ang may-ari ng aso, 2 skier ang umampun kay Bella at sa bagong aso. Hindi naman masama ang kanyang bagong buhay. Siya ay mainit-init at may buong tiyan araw-araw. Isang araw, dinala ng 2 lalaki si Bella at ang kanyang bagong kaibigan pabalik sa kanyang may-ari. Bagamat natuwa ang aso na makita ang kanyang may-ari ay talagang isang masamang matandang lalaki na hindi nagmamalasakit sa kanyang aso. Ang masamang matandang lalaki ay hindi karapat-dapat sa kanyang aso. Sa kabutihang palad, pagkatapos itakwil ng lalaki ang kanyang aso, inampun siya ng 2 skier. Bagamat masaya si Bella na nakatagpo ng mapagmahal na bagong tahanan ang kanyang kaibigan, alam niya ang tunay niyang tahanan ay nasa ibang lugar, kaya muli siyang tumakas. Nang makarating si Bella sa isang bagong bayan, siya ay inampun ng isang matandang lalaki. Bagamat ang matandang ito ay walang anuman maliban sa mga damit sa kanyang likod, kahit paano ay siniguro niya. Hindi kailanman nagugutom si Bella. Mahal na mahal ng matanda si Bella at palaging natatakot na iwan siya nito. Ngunit sa huli, ang matanda ang nag-iisa kay Bella, nakadina at hindi makatakas. Nang pumanaw ang matanda, nanghina si Bella sa uhaw at gutom. Kahit gaano pa siya katagal maghintay, walang dumating para mahanap siya. Halos mawala na siya ng pag-asa nang bigla siyang mahanap ng 2 bata. Binitawan ng mga bata si Bella sa kanyang kadena at bumalik siya sa paghahanap kay Lucas. Sa ligaw, nagsimulang manghuli muli ang mga coyote. Kahit tumakbo si Bella sa abot ng kanyang makakaya, isa itong laban sa marami at malapit na siya. Napapaligiran ng isang pakete ng mga gutom na coyote. Pero hindi nawala ng pag-asa si Bella. Sa halip, siya ang unang umatake. Ngunit ano ang magagawa niya laban sa napakaraming kaaway? Nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, biglang sumama sa laban ang isang leon sa bundok. Tama, ang mountain lion na ito ay anak ni Bella, maliban na hindi na ito isang cub. Lumaki na ang lahat. Kung si Bella ay makakahanap muli ng isang miyembro ng kanyang pamilya, may pag-asa pa rin siyang mahanap. Pati si Lucas. Tuwang-tuwa si Bella na ipakilala si Lucas sa kanyang bagong pamilya at ng arap ng kanilang bagong buhay. Magkasama, sa kasamaang palad, alam ng leon sa bundok na hindi siya makakabalik kasama si Bella at alam ni Bella. Kasama niya si Lucas. Bagaman ito ay isang mahirap na pagpipilian,
naghiwalay sila ng landas sa huling pagkakataon. Paglabas ng kagubatan, napunta si Bella sa isang abalang kalsada dahil isa lamang siyang aso. Ang tanging magagawa niya ay subukang tumakbo sa kabilang kalsada. Gaya ng inaasahan, na aksidente si Bella sa kalsada. Kahit papaano ay nakaligtas siya. Ngunit noong naisip namin na makakarating siya sa kabilang bahagi ng kalsada. Kahit na hindi masakit si Bella, malapit na siyang huminto ngayon. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad pauwi dala ang putol niyang paa. Sa wakas, pagkatapos ng 2 mahabang taon, sa wakas ay nakabalik na siya sa harap ng bahay ni Lucas. At pagkatapos tumakbo sa loob, hindi pala ito ang childhood home na naalala niya. At ang mga taong nakatira doon ngayon ay hindi niya pamilya. Hindi maintindihan ni Bella, nasaan si Lucas? Nasaan si nanay? Nasaan ang mga taong mahal niya? Ang mga taong nakatira sa bahay ngayon ay hindi alam kung ano ang isang mahusay na aso Bella, kaya tumawag sila. Kontrol ng hayop. Gaya ng inaasahan, nakilala agad ng Animal Control Officer si Bella. Matalino si Bella, kaya tumakas siya sa bintana at pumunta sa ibang lugar na maaaring puntahan ni Lucas. Ito na ang huling pag-asa niya. Napaatras si Bella sa Veterans Association. Sa Veterans Association, may mga bagay na nagbago simula nang mawala si Bella. Mas marami pa ang mga aso doon ngayon para tumulong sa mga veterano. Ngunit hindi yun nangangahulugan na nakalimutan na ng mga tao si Bella. Sa katunayan, tuwang-tuwa ang dati niyang mga kaibigan na makitang muli si Bella at tinanggap siya sa pag-uwi. Higit sa lahat, sa wakas ay nahanap na niya si Lucas. Hindi rin niya nakalimutan ang tungkol sa kanya. Ang kanilang masayang pagkikita ay naputol ng isang eskwadron ng mga sasakyang pulis sa harap ng Veterans Association. Ang Animal Control Officer ay tumawag para sa backup para madala si Bella. Kung kinuha nila si Bella, mamamatay si Bella. Sa kabutihang palad, walang sinuman sa mga veterano ang handang isuko si Bella. Lahat sila ay nanindigan para sa kanya. Tinutulungan siya tulad ng dati niyang pagtulong sa kanila. Nang mukhang nawala na ang lahat ng pag-asa, naligtas si Bella sa isang teknikalidad. Bagamat hindi pinapayagan ng lungsod ng Denver ang mga pitbull, ang Veterans Association ay federal. Ari-arian, walang jurisdiksyon doon ang pagkontrol ng hayop. Nagtatapos ang pelikula sa pag-uwi ni Bella kung saan siya kabilang. Kasama ang mga taong mahal niya. Hindi siya nakalimutan nina Lucas at Olivia. Itinago pa nila ang kanyang paboritong kumot at Neil Arrow ang kanyang paboritong laro sa kanya, isang masaya at nakakaantig na pagtatapos. Ang paglalakbay ni Bella pauwi ay inabot siya ng mahigit 2 taon upang makumpleto. Sa lahat ng oras na yon, hindi niya nakakalimutan ang mga taong mahal niya. At sa kabila ng lahat ng paghihirap na naranasan niya, nanatili siyang mabait at maamong aso. Ito ay isang nakakabagbag damdaming kwento ng pamilya, pag-ibig, at tiyaga.